Ang mga pagtugon sa mga hamong pang-ekonomiya at pampulitika. Ang The Hague Arbitral Ruling. Ang Hague Arbitral Ruling noong July 12, 2016 ay isang makasaysayang desisyon sa pandaigdigang batas pandagat. Ito ay inilabas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Ang kaso ay sinampa ng Pilipinas noong 2013 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, isang pandaigdigang kasunduan na namamahala sa mga karapatan at responsibilidad sa karagatan. Hinamon ng Pilipinas ang legalidad ng Nine Dash Line at panghihimasok ng China sa pangingisda at eksplorasyon ng likas na yaman ng Pilipinas. Isinagawa ang arbitrasyon sa ilalim ng Annex 7 ng UNCLOS na nagpapahintulot sa pagresolba ng alitan kahit tumanggi ang isang panig na lumaho, tulad ng ginawa ng bansang China. Sinuri ng tribunal ang mga sumusunod tulad ng bisa ng Nine Dash Line, legal na klasifikasyon ng mga anyong dagat, mga karapatan sa loob ng EEZ, paglabag sa soberanong karapatan ng Pilipinas, at pinsala sa kapaligiran. Mga pangunahing desisyon ng tribunal. Walang bisa ang Nine Dash Line. Napagpasyahan na ang pag-aangkin ng China sa historic rights ay walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS. Pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas. Ang ilang lugar halimbawa ng Reed Bank ay nasa loob ng 200 nautical miles ng EEZ ng Pilipinas. Nilabag ito ng China sa pamamagitan ng panghihimasok sa pangingisda at eksplorasyon at pagharang sa mga mangingisdang Pilipino. Paglabag sa kapaligiran o environmental violation. Nagdulot ang China ng malubhang pinsala sa kalikasan dahil sa malawakang reclamation at pagkasira ng coral reefs. At labag sa batas ang ilang gawain ng China, tulad ng pagtatayo ng artificial islands at pagharang sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na labag sa pandaigdigang batas. Ang hatol ng Permanent Court of Arbitration ay pinal at may bisa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Gayunpaman ay walang kapangyarihang magpatupad ang tribunal at nakadepende sa mga bansa ang pagsunod. Itinuturing na malaking tagumpay ito ng Pilipinas at kasalukuyang ginagamit bilang batayan sa pulisiya at diplomasya. Ngunit ang desisyong ito ng Permanent Court of Arbitration ay tinanggihan ng China, na hindi lumahok sa proseso at patuloy pa rin na inaangkin ang lugar sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Mga batas ukol sa pagpapatatag ng ekonomiya. Ang pagpapatatag ng ekonomiya ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng pamahalaan upang masiguro ang patuloy na pag-unlad at kapakanan ng bansa. Sa harap ng mga pagsubok tulad ng pandaigdigang krisis, kawalan ng trabaho, inflasyon at iba pang suliraning pang-ekonomiya, ay kinakailangan ng mga batas at regulasyon na naglalayong palakasin ang iba't ibang sektor ng ekonomiya. Ang Foreign Investment Act of 2022 ay isang mahalagang batas na naglalayong palawakin ang oportunidad para sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ang Foreign Investment Act ay naglalayong palawakin ang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga negosyo sa Pilipinas. Pinapayagan silang magmay-ari ng 100% sa mga industriya na hindi kasama sa negative list o mga sektor na may limitasyon sa banyagang pamumuhunan. Pinababa rin ng batas ang kinakailangang minimum na kapital para sa mga dayuhang mamumuhunan, partikular na sa micro at small enterprises. Bukod dito ay itinataguyod nito ang pagtatayo ng mga lokal na negosyo na magpapalakas sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapalago ng teknolohiya at pagpapabuti ng infrastruktura. Ang DTI Go Local. Ang Go Local ay isang programa ng Department of Trade and Industry na naglalayong itaguyod at suportahan ang mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas. Ang programa ay nagbibigay ng oportunidad sa mga lokal na negosyo na may pakita ang kanilang mga produkto sa mas malalaking merkado, kabilang na ang mga shopping mall, mga pamilihang online at mga pandaigdigang trade events. Ang mga pagtugon sa mga hamong pang-ekonomiya at pampulitika.